Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer pag in-start niya sa umaga itong sasakyan niya o kaya naman matagal nakapark, pag in-start mo siya, biglang taas yung minor, umaabot siya ng 3,000 RPM tapos mabagal siya bago bumaba. Ibig kong sabihin yung idling niya mabagal bumaba. Kaya para maintindihan nyo, panoorin nyo yung part 1 ng video. Sa paglagay nitong bagong spark plug mga boss, kung mapapansin nyo, hindi ko ibinabagsak itong spark plug sa paglagay, kundi kung makikita nyo mga boss, ididikit ko yan dito sa gilid ng paglalagyan ko ng spark plug, tsaka ko ngayon siya ipapa-slide pababa. Kasi mga boss, kapag ibinagsak nyo itong spark plug, pwedeng dumikit yung ground electrode niya dito sa center electrode, or ibig kong sabihin, yung gap ng spark plug magbabago at pwede nang panggalingan yun ng pagpalya. O yan mga boss, nakita nyo, nailagay ko na yung 4 na spark plug. Kaya sunod kong gagawin dyan, gagamit ako ng spark plug wrench. Ima-manual ko muna yan mga boss sa paghigpit. Gamit nga itong kamay ko. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinihigpitan ko yan. Sinisigurado ko kasi mga boss na naipakapit ko ng maayos itong spark plug dito sa trig niya para sigurado ako na hindi ako makalustred. Ganun. Kasi mga boss, malaking abala din yan. Pag nalustred mo itong kinakapitan ng spark plug, kahit pa paano susuka ka ng pera dyan, at pag naipakapit mo na siya ng maayos mga boss, pwede mo na ngayon higpitan yan gamit itong ratchet mo. Tandaan yung mga boss, sa paghigpit naman, hindi naman kailangan mahigpit yung spark plug mo. Dapat yung tama lang. Kasi darating yung araw, papalitan mo ulit siya. Kahit sabihin mo pa na mamahalin yung spark plug mo, darating yung time na magpapalit ka pa rin ng spark plug. At pag mahigpit na yung spark plug, tapos nakita mo na may mga buha-buhangin dito sa ibabaw ng valve cover, pwede mong gamitan yan ng paintbrush para matanggal mo yung mga dumi dito sa ibabaw ng valve cover. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay isa-isa itong ignition coil mo. Kung nakikita nyo, inyuna ko yung number 4, tapos yung socket wire nya, isinaksak ko na rin dito sa ignition coil. Sa paglagay naman itong ignition coil mga boss, itutusok nyo lang yan dito sa spark plug nyo. Nakita nyo naman itong ignition coil, di ba? Meron siyang rubber sa dulo, doon nyo isushoot yung spark plug. Na pag na-shoot nyo na siya, tsaka nyo idin itong ignition coil, pag lumapat na, tsaka nyo ilagay itong socket wire nya. O diba, napakadali lang naman kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, tapos yung 4 na bolt nya na number 10, pwede nyo na yan ilagay isa-isa. Ganon din mga boss, kamayin nyo muna sa paglagay nitong bolt, ipakapit nyo muna yan sa trig nya para sigurado kayo na hindi kayo makakalustred. At pag nailagay nyo na yung 4 na bolt na number 10 gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10, i-final mo na yung higpit dito sa bawat bolt ng ignition coil mo. Ganon lang, nakapagpalit ka na ng bagong spark plug, tapos lipat ka naman ngayon dito sa air filter mo. Kasi nga, dahil nga sa grabe na yung dumi ng air filter ni customer, pinapalitan ko na yan mga boss. Pero bago nyo ilagay yung bagong air filter, punasan nyo muna itong housing nya. Ganun. Pati itong cover mga boss, hanggat maaari, punasan nyo rin yan. Yung ginalaw ko mga boss, yan yung rubber gasket nya. Siguraduhin yung pag inilapat nyo itong cover dito sa housing nya ng air filter, maayos para wala sang singaw. Ito na ngayon yung bagong air filter na nabili ni customer. Ayan, ilagay nyo na yan, ilapat nyo ng maayos. Tapos itong cover nya, siguraduhin nyo na yung rubber gasket nya lumapat ng maayos dito sa housing para wala siyang singaw. Importante rin kasi mga boss na pag hindi maayos yung pagkakalapat ng cover mo dito sa housing nya, pwedeng makarinig ka ng sipol o kaya naman hindi magiging stable yung idle mo. Madali lang naman yan. After lumapat, ilagay mo na yung mga clip niya na 3. Ayan, ikiklip mo lang isa-isa, okay na. Alam nyo mga boss, bukod sa biglang angat yung idle nito, pag in-start mo siya sa umaga, tapos mabagal siya bumaba, yung minor, may isa pa itong problema. Meron siyang kabig pakanan dahil nga sa sobrang lakas sa gas. Na kapag nakakita ng gas station, kakabig na yun, pakanan, para makargahan siya ng gasolina. Kaya nga kung napanood nyo yung part 1, itong throttle body niya, grabe yung dumi niyan mga boss. Yung plate niya, umopen na Kaya ang nangyayari, pag in-start nga ni customer itong sasakyan, sobrang taas nga ng minor na umaabot sa 3,000 RPM. Tapos mabagal siyang bumaba dahil nga sa yung plate naharangan na siya ng dumi or carbon. Pag ganyang problema mga boss, i-tune up nyo lang, tapos linisan nyo itong throttle body, kung marumi yung air filter at fuel filter, palitan nyo na rin kung kailangan. At dahil nga sa sobrang dumi nitong throttle body ni customer, gumamit muna ako dyan ng gasolina mga boss, panlinis. Yan muna yung ginamit kong pangunang panglinis dito sa throttle body. Kasi kung gagamitan ko agad yan ng throttle body cleaner, yung pang spray, naku, uubos ako dyan ng 3. Kaya para makatipid, gasolina muna yung ginamit kong panglinis. At pagkaunti na lang yung dumi, tsaka ako ngayon yan gagamitan ng throttle body cleaner or itong pang spray.
para yung mga dumi dito sa sulok-sulok niya, yung carbon na tumigas dyan, matanggal naman itong pang-spray. Minsan kasi mga boss, pag titignan mo itong throttle body, akala mo malinis na siya. Pero hindi, pag i-spray mo yan dito sa plate ng throttle body, meron pa dyan nakakapit na tumigas na carbon. Na yun nga yung dahilan kaya hindi lumalapat ng maayos itong plate ng throttle body mo. At yun na rin ang nagiging dahilan kaya yung minor mabagal siyang bumaba. Eh di pag mataas yung minor mo tapos mabagal pa siyang bumalik, ano mangyayari? Eh di lalakas ka sa gas. Kaya mahalaga mga boss na maayos yung pagkakalinis nyo dito sa throttle body para magkaroon ng magandang resulta yung pagkakagawa mo. Ganun. Ayan na mga boss, oh, kita nyo, di ba? Malinis na yan. O, di ba? Kabilaan, nakita nyo, di ba? Malinis siya. Pati itong housing, itong labas niya, makikita nyo, malinis na malinis. Dapat ganyan. At dahil sa okay na yung pagkakalinis ko dito sa throttle body, o pwede nyo na ngayon i-position yan. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss, syempre naman itong intake manifold na pagkakabitan mo ng throttle body, nilinis ko yan. Tsaka ako ngayon ilalagay na itong gasket niya. Ayan mga boss, oh. Itong gasket mga boss, pag inilagay nyo yan, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat nyo. Bukod doon, dapat nilinisan mo rin itong gasket ng throttle body mo bago mo yan ilagay. O, di ba? Kita nyo naman, no? Lapat na lapat yan. Ayan, di ba? Yung pinaka-o-ring mga boss, pinahirang ko ng langis yan para pag inilagay ko itong throttle body ni customer, syempre madidiin itong gasket niya. Mas gaganda yung pagkakalapat ng throttle body mo at hindi ka mangangamba na magkakaroon siya ng singaw. Ito na mga boss, nakita nyo naman, ipinakita ko ulit sa inyo yan na malinis na itong throttle body. Ilagay nyo na ngayon itong throttle body nyo dahan-dahan. At pag lumapat na yan, pwede nyo na ngayon ilagay itong 2 bolt. Ipakapit nyo na yan dito sa thread nya. Ayan mga boss, ano, yung 2 bolt na ilagay ko na. Isunod ko naman sa ilalagay itong 2 nut nya na number 10. Ipapakapit ko na rin yan sa thread nya. At pag okay na, ilapit ko muna itong camera mga boss dahil sa ang susunod kong ilalagay dyan itong coolant hose nya. 2 yung hose na yan mga boss, i-connect nyo lang naman yan dito sa throttle body. Ayan mga boss, ilagay ko na yung isang coolant hose tapos gamit ka ng plier para maipit ng clamp itong coolant hose mo nang sa ganun hindi siya magkaroon ng leak. Ayan na maglalak dyan mga boss, iipit kumbaga dito sa coolant hose mo. Tapos ito namang coolant hose mo na isa pa, ilagay mo na rin, isuksok mo lang yan dito sa throttle body mo tapos gamit ka ulit ng plier. Ilagay mo na ngayon yung clamp niyan para maipit yung coolant hose. Mamaya ko nahigpitan yung 2 bolt at 2 nut dito sa throttle body mga boss. Dahil sa ilagay ko muna itong aircon filter ni customer na bago. Sa paglagay naman itong bagong air filter ng aircon or cabin filter mga boss, madali lang naman yan kung paano nyo tinanggal yung luma. Same procedure at position lang naman kapag inilagay nyo na itong bago. At itong cover niya mga boss, ipapakita ko yung dulo niyan. Ayan o, may butas yan doon sa kabilang gilid eh. Na paglalagyan nyo nitong cover, ishoot nyo lang siya doon mga boss. Pag na-ishoot nyo na itong dulo ng cover doon sa butas niya, itulak nyo na ngayon itong cover ng aircon filter nyo mga boss. O, diba? Lapat na siya. Pwede nyo naman i-check kung nag-lock na siya. Pero dahil sa nag-lock na yan mga boss, dito naman tayo sa glove box mo. Iangat ko itong glove box mga boss at kung makikita nyo itinuturo ng daliri ko dito sa glove box, yung 2 magkabilang dulo, itutusok mo yan dito sa tinuro ng daliri ko sa front panel niya. Nakita nyo, diba? Pero punasan ko muna itong front panel mga boss. Ayan, bago ko ilagay itong glove box. At dahil okay na, ilagay ko na itong glove box mga boss. Gaya ng sinabi ko, itusok niya yan dito sa tinuro ng daliri ko. Ayan. Pag pantay na siya mga boss, iangat mo na itong glove box. Medyo ilis mo lang ng konti dito sa bandang kaliwa. Ganon din dito sa bandang kanan ng glove box mo. Tapos itulak mo na yan. O, diba? Pasok na siya. Tsaka mo ngayon testingin na itong glove box mo. Dapat naglalak yan kapag isinara mo. O, diba? Ganyan dapat. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa pagkabit ng bagong fuel filter. Sa pagkabit ng bagong fuel filter mga boss, tatanggalin nyo muna itong lumang fuel filter dito sa holder niya. Ayan mga boss, so gumamit ka lang dyan ng number 8 na socket wrench para matanggal mo itong bolt dito sa holder ng lumang fuel filter mo. Tsaka mo ngayon yan ibuka gamit yung flat screw. Tandaan mo mga boss kung paano mo tinanggal yung fuel filter dito sa holder niya para pag ikinabit mo yung bago, same position lang din. At pag nailagay mo na itong filter dito sa holder niya, ipiti mo ng plier yan para mailagay mo ng maayos itong bolt na hindi ka mahihirapan. Tsaka mo ngayon higpitan yan gamit itong socket wrench sa number 8. Pag okay na, dito ka naman ngayon sa lumang fuel filter mo. Meron diyang holder naman ng fuel hose. Ayan mga boss, yung plastic. O, tanggalin mo lang yan. Nakaklip lang yan mga boss. Itulak mo lang gamit yung flat screw kasi medyo matigas. O, diba? Tanggal na siya. Pwede mo na ngayon ilagay yan dito sa bagong fuel filter mo. Itusok mo lang yan mga boss at maglalak na yan. O, diba? Okay na rin?
Kaya pwede mo na ngayon ibalik itong bagong fuel filter mo sa dati niyang position. Tanggalin nyo muna itong nakatakip na plastic, tapos itusok nyo na itong fuel filter dito sa fuel hose. Ishoot nyo lang yan sa butas ng fuel hose, tsaka nyo ngayon siya idiin kung sana siyang maglalak. Para sigurado kayo na naglock na yan, pwede nyo naman siyang hilahin. Kapag talagang hindi nyo na siya mabunot, ibig sabihin naglock na yan. Pwede mo na ngayon yan ipwesto dito sa paglalagyan mo ng bracket niya or ng holder nitong fuel filter para mailagay mo na ngayon yung tatlong nut na number 10. Ayan na mga boss, yung unang nut na ilalagay ko. Tapos, sunod-sunod na yung mga boss, yung pangalawang nut, ilalagay ko na rin, yung pangatlong nut, ipapakapit ko na rin yan sa thread niya. Tapos, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para maipinal mo na yung higpit dito sa tatlong nut ng holder ng fuel filter mo. Pag okay na, tanggalin mo yung takip dito sa ibabaw ng fuel filter mo, tsaka mo ngayon ilagay itong pangalawang fuel hose. Siguraduhin mo na maayos yung pagkakalapat ng fuel hose dito sa fuel filter para sa bandang huli mga boss, wala kayong aberya. Siyempre, yung tinanggal nyo na nakaharang dito sa fuel filter, ibalik nyo rin yan ng maayos. Simple lang naman yan sa pagbalik mga boss. Tapos, balik ulit ako dito sa throttle body para mailagay ko na itong socket wire niya. Siguraduhin yung nakalapat ng maayos itong socket wire dito sa throttle body. Pag okay na mga boss, i-final ko na ngayon yung higpit dito sa dalawang bolt at dalawang nut ng throttle body. Siya nga pala mga boss, sa paghigpit naman ng mga bolt and nut dito sa throttle body, yung tama lang kasi yung gasket niyan, rubber lang. Kaya hindi nyo kailangan panggigilan yan mga boss. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo na ngayon ilagay itong inlet hose. Unahin mong i-connect yan dito sa cover ng air filter mo. Tapos yung dalawang hose, ayan mga boss, yung isang hose sa likuran ng inlet hose mo. Tapos i-shoot mo na yan dito sa throttle body. Ayan, naipasok ko na. Tsaka mo ngayon ilagay itong vacuum hose nya. Ayan yung isinuksok ko. Tsaka ka ngayon gumamit ng socket wrench na number 10. Yung clamp dito sa inlet hose galing dito sa air filter, higpitan mo na yan. Tapos dito sa throttle body, ganun din. Yung clamp na yan, higpitan mo na rin yan. At dahil nga sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna, abangan nyo sa part 3 kung magiging okay ba itong sasakyan ni customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!